Bayan sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa ay nasa silangan ng Apari, Cagayan ang bagyong Krising. Alamin natin ang pinakahuling ulat kaugnay sa paggalaw nito mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Sir Audrey and Ma'am Princess. Sa kasalukuyan nga po, mas malapit na si Bagyong Krising sa ating kalupaan and huli itong namataan sa line 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin po nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na abot sa 90 kilometers per hour. Ito kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour and sa kasalukuyan nga po na-expect natin ngayong gabi yung tatahakin nito yung area ng Northern Luzon or yung northern portion ng Northern Luzon. Alright, Miss Grace, katanungan lamang po, no, gaano po karami yung volume na posibleng dala nitong bagyong Krising? So, ina-expect nga po natin sa malaking bahagi po ng ating bansa or ng Northern Luzon, meron po tayong ina-expect na hanggang or more than 200 millimeters of rainfall dito sa area ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman po sa Isabela, Abra, Caliga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Pangasinan, maging sa area din po ng Benguet. And dito naman sa Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora, posible pong hanggang 50 to 100 millimeters of rainfall yung maranasan po natin during the 24-hour duration. So, ina-expect po natin ngayong gabi po, simula po ngayong gabi pa hanggang bukas yung mas makakaranas na nga po tayo nitong mga malalakas na ulan na dulot ni Bagyong Krising, kasama na din po dito yung malalakas na hangin. Ma'am Grace, sa obserbasyon po namin sa graphics nitong bagyong Krising, napakalawak po nito. Yung gale warning po ba abot hanggang sa Visayas at Mindanao? For the gale warning naman po, o yung lagay ng ating karagatan. So, may kita nga po natin, malawak yung sakop ni Bagyong Krising, but yung gale warning po natin is meron tayo sa northern at eastern seaboards po ng Northern Luzon. So, nandito po yung ating gale warning and expect po natin, ito namang ibang kaulapan na nakita po natin, ito ay dulot naman po ng habagat. At kanina po, ma'am, nabalita na posible po ito mag-landfall sa Cagayan area. Ito po ba'y mangyayari ngayong gabi? Yes po, nasa latest analysis po natin, medyo mas umakyat yung track nito ni Bagyong Krising. So, kanina po, yung between 6 p.m. to 8 p.m. po yung posible niyang landfall dito sa may possible sa may Santa Ana, Cagayan. But since medyo umangat na po yung track ni Bagyong Krising, and expect natin yung landfall po niya is dito na sa area ng Babuyan Islands. Possible po yan between 8 p.m. to 12 p.m. po, ngayong gabi din po. Well, paki-describe nga po, Ma'am Grace, yung lakas ng hangin nito. Kaya po bang magpatumba ng mga puno sa kalsada, kagaya ng mga malalakas na lumipas ng mga bagyong dumaan sa Pilipinas? Mukhang naputol na yung ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa. Again, maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.